Mahilig ka bang magkwento tungkol sa buhay mo o mga bagay-bagay na may kinalaman sa'yo? Alam nyo ba na may mga bagay na pwede mong ikapahamak once na malaman ng iba? Kaya nga sabi ng iilan na mas maigi pang maging misteryosong tao kaysa madaldal ka ngunit ikapahamak mo ito. Hindi naman lahat masama kung maging open ka sa mga tao sa paligid mo, lalo na kung kapamilya mo o karelasyon ito. Ngunit may mga limitasyon pala dapat. Ayon sa research na may mga bagay na dapat hindi mo ipagsabi kung kani-kanino lamang dahil maaari mo itong ikapahamak at ikasira ng pagkatao mo. Ano-ano ba ang mga ito? Ang mga bagay na hindi dapat ipagsabi sa mga tao kung kani-kanino lang para naman mapangalaga ng ating mga sarili, kahit pagkatao mo or pamilya mo at mga mahal sa buhay, di ba? Una, mga naitulong mo sa iba. Kung isipin mo, hindi naman siguro masamang magkwento na may natulungan kang tao. Pero, ayon sa research na hindi mo dapat ipagsigawan sa madla ang mga nagawa mong tulong sa iba. Dahil hindi lahat ng tao ay hahangaan ka, kundi magmukha ka pang mayabang, di ba? Hayaan mo lang na malaman ng iba ang nagawa mong kabutihan sa pamamagitan ng ibang tao. Tapos isa pa, pag ipagsabi mo sa iba, maaring ikasira ng image mo. Tapos, lalabas ka pa na kinikwenta mo ang mga bagay na naibigay mo. Imbis na bumango ang pangalan mo, lalabas na ginawa mo lang yan para bumango ang pangalan mo. Hindi galing sa puso ang pagtulong mo, di ba? At yung iba, kakaibiganin ka para samantalahin o abusuhin dahil alam nila na magagamit o mapakinabangan ka. At sa pagkakataong yun, hindi mo na alam kung sino ang tunay mong kaibigan, o di ba? Kung galing sa puso ang pagtulong mo, hindi mo kailangan magbuhat ng sariling bangko upang hayaan o hangaan ka ng iba. Much better pa nga kung mag-promote ka ng kabaitan ng ibang tao kaysa kabutihang nagawa mo. Kasi magmukha ka talagang mayabang. Totoo yan. Pangalawa, ang iyong mga kahinaan or yung weaknesses natin. Pag ipagsabi mo sa iba ang kahinaan mo, maaari kang matulungan, ngunit according to studies show or sa research na ang pagbulgar ng iyong mga kahinaan can considered as deadly weapon dahil hindi lahat tutulungan ka, kundi gagamitin ito laban sa'yo. Pangatlo, secrets or sekreto ng iba. Kadalasan kasi nagsishare tayo ng mga sekreto or mga tao mahilig mag-share ng mga sekreto nila, lalo na sa mga taong malapit sa atin. Well, hindi naman masama. It's either sa close friends natin, relatives, family members, at lalo na sa ating mga kajowaan. Diba, hindi natin maiwasan yan kasi nga iniisip natin close naman sila. Pag sinabi kasing sekreto, between you and me lang yun. Or sa taong ikaw at saka yung kausap mo. So, dapat kayong dalawa lang ang nakakaalam. Mapalad ka nga dahil pinagkatiwalaan ka niya. So, dapat huwag mong sirain ang tiwala niya. Diba? Tandaan na ang tiwala ay kusang ipinagkakaloob at hindi hinihingi. Kaya mapalad ka. Once na sinira mo ang tiwala niya, hindi lang relasyon yung dalawa ang masira, kundi ang buhay mo at pagkatao mo. Diba? At pag nalaman ng iba, wala nang magtitiwala sa'yo dahil mabansagan kang traidor. Pang-apat, gulo sa pamilya or family problems. Huwag basta-basta i-share sa iba kung anong problema o gulo sa pamilya meron kayo dahil hindi lahat maiintindihan ka. Yung iba, iisipin nila, kung nagawa mo i-chismis o siraan ng pamilya mo, paano pa sila na hindi ka pamilya? Diba? Tandaan mo, kahihiya ng isa ay kahihiya ng buong pamilya. At syempre, kasama ka doon. Hindi mo kailangan ipagsabi kahit kanino ang gulo ng pamilya para makahanap ka ng kakampi. According to research, keep it to yourself hanggat maaari. Maaari mo lang i-share ang family problems to your closest friends, mga professional health advisor, or mapagkatiwalaang tao. Panglima, mga special moments nyo ng jowa. Jowa! Dapat may mga limitation, lalo na yung tungkol sa private life at activities nyong magjowa o mag-asawa. Just keep it to yourselves. Tandaan mo, hindi lahat ng tao sana all
'di ba? Iba, imbis na hahangaan kayo, ay gawin lang kayong pulutan. Pang-anim, mga tunguhin o plano sa buhay. Mga pangarap mo sa buhay. Ayon sa research that suggest na may mga koneksyon ang paglalahad ng mga plano mo sa katuparan nito. Ika nga ng iba, mausog daw. Tapos, may mga bagay kasi na hindi maisa sa katuparan pag ipagsabi mo sa ibang tao. Kumbaga kadalasan, nahahadlangan ito. Lalo na kung may mga taong ayaw na umangat ka, 'di ba? Pang-pito, ang iyong pananampalataya at paniniwala. Ito'y maaaring personal at sensitibong usapin pagdating sa ibang tao. Since we have different views and outlooks in life, kaya maaaring hindi lahat sasang-ayon sa'yo at maaaring magdulot ito ng conflict sa'yo at sa mga nakapaligid sa'yo dahil nga hindi kanila maiintindihan. Just keep it to yourself, pero hindi naman habang buhay kasi may panahon naman kasi na kailangan mo i-explain kung may mga magtatanong sa'yo. Manahimik ka na lang sa as of the moment kung hindi kailangan, di ba? Kung ano yung mga paniniwala mo sa buhay. May mga times kasi talaga na mas makabuti ang pananahimik kasi may mga tao na hindi kayang irespeto ang iyong paniniwala at sisirain pa nga ng iba ang buhay mo dahil iniisip nila hindi ka belong sa kanila. Pang-walo, ang iyong ex, o di ba? Yan na naman tayo sa mga kajowaan. Kung ayaw mong makulong sa nakaraan, palayain mo ang iyong sarili gaya sa pagkawalaan ng ex mo, o di ba? O di ba? Kung ikaw ay may bago na karelasyon, iwasan magbanggit about your ex. Bakit? Kasi it can trigger and unpleasant feelings of your present jowa or current jowa mo. Isipin niya hindi ka pa naka-move on at gusto mo pa siyang balikan. Well, hindi naman siguro lahat pero mas maganda kung iwasan mo na lang magbanggit about your ex kasi ex nga 'di ba? Ibaon sa limot. Pang-siyam, sitwasyong pinansyal, 'di ba? Mayaman o mahirap ka man, bumabaha ng pera o taghirap ka man, iwasan mo ito ikwento sa iba. Kung ano man yung status mo sa buhay, iwasan mo magkwento. Kasi, ika nga nila, hindi nga ikayaman kung ipagsabi mo sa iba kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Maliban na lang kung best friend mo ito. Kahit nga minsan sa best friend nga, ika nga nila, best friend is your best enemy. So, maging mapili sa mga information na dapat o ibigay mo sa ibang tao. Halimbawa, kung taghirap ka, hindi lahat ng tao dadamayan ka. Baka nga iiwasan ka pa kasi baka isipin nila, uutangan ka o nagpaparinig ka. Diba? Kung marami ka namang pera, kalimitan sa iba, lalo na kung galing sa hirap, tapos biglang yaman, diba? Ang yabang na, diba? Huwag mong ipagyabang na marami kang pera kasi hindi lahat matutuwa sa nakamtan mong tagumpay. Dahil sa inggit, maaari pa itong mitsa ng buhay mo, diba? Marami tayong narinig na biglang nanalo sa loto, kinabukasan patay na kasi na hold up, o diba? Hindi nakakatulong. Kung gusto mong tumulong sa ibang tao, tumulong ka na hindi mo ipagsigawan na marami kang pera, di ba? Laging tandaan na maging mapili sa taong pagsabihan ng iyong financial status at doon lang sa mga taong mapagkatiwalaan. Pang-sampo, mamahaling ari-arian. Always remember na huwag ipagyabang o ipagsabi sa iba kung anong meron ka na mamahaling ari-arian. Just keep it yourself, di ba? Katumbas ng pag-iingat sa kanilang ari-arian ang panatilihing lihim kung anong meron ka man. Hindi lahat ng tao ay maging masaya sa yaman na meron ka. Kadalasan ay manghibabaw ang inggit sa mga ito na maging dahilan upang manganib ang buhay nyo